Kalambuan, dalagmana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, dalagmana. Maayong adlaw. Aniya na pod kita sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Kininyong higalas kahanginan Rafi Bermejo, kaubang gihapon nato si Saldi Chato. Maayong adlaw kanimo Saldi. May adlaw Raf sa itong mga sukitig paminaw o siyempre sa itong mga televiewers diri sa itong Kalambuan Dalatanan. Yung alagad, Saldi Chato. Saldi, matod nato, no? Dili gihapon makompleto ang atong programa. Hanto dili nato kauban ang atong banggitan, kugihan o ambungan nga congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, laylain si Congressman Carlo Nograles. Mayong adlaw kanimo Congressman. Yes, mayong adlaw kanimo Raf, kanimo Zalds, ug sa tanan mga tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, mayong adlaw ninyong tanan. Okay, Salds, sa atong mga isgutan karong mga tiyuna. Atong isgutan karong mga adlaw Raf, Congress, Lenten break, nya Nograles Scholarship o kining protesta sa Team Nograles o ang mga pangutana sa tumakigsunan gikan sa barangay. Raf? Okay, di na nato lang ano, no? Ato dahil ihatag kang Carlo ang iyang ang unang pangutana. Congressman Carlo, sayod ming ating pahulay na po usab, no? Ang sa Senado o sa Kongreso tungod ni ining Semana Santa. Namatikdan po namo nga sige gihapon ka og suroy-suroy sa mga barangay dinhi sa distrito sa unang distrito sa atong Dakbayan. Sa bang mga butanga ang nakapabisi kanimo nining panahon sa bakasyon, Congressman? Well, karong panahon sa ginatawag na bakasyon or Lenten break namong mga nasa Kongreso, siyempre mao ni ang panahon na makabisita kami sa atong mga constituents, imamat mi, kita namong ang mga ongoing projects nato. Makita nato unsay mga gikinihanlan sa barangay, unsay mga projects na dugang na gikinihanlan pud natong buhaton para sa barangay. Of course, ang atong barangay consultation sa atong mga leaders, sa atong mga constituents. Siyempre karong panahon na graduation pud. Mao kini ang panahon na Bisita sa mga eskwelahan, attend kita sa graduation ceremonies, so makita natong atong mga graduates. Kung magpasalamat kita sa suporta na ginahatag sa ilang mga ginikanan, sa suporta ginahatag sa mga teachers. So kining bakasyon namo dili minuon bakasyon tungod kay busy lang maghihapon kita sa atong pagtrabaho. Mao ni ang ginatawag na constituency service. Mao ni ang panahon para sa constituency service. Okay. Hangtod kanus ba ang bakasyon para sa Semana Santa, Congressman Carlo, o kanus apod mo balik ang inyong sesyon des Kongreso? Well, according to our congressional schedule, balik mi karong May 9. Balik na pod ang session namo sa Congress. And then, break na pod mi June 9 in preparation para sa State of the Nation address sa atong Pangulo. So, nami more or less 1 month to work before mag-break na pod mi for the adjournment sinidye para sa preparation sa State of the Nation or SONA ng President Aquino. Ikaduhang SONA na niya. Doon na kabay plano sab nga mag-out of town karong Lenten break. Aron sab nga makarelax gani sa imong bakasyon, Congressman Carlo. Wala may relax diri sa trabaho nato. Zads, actually diri lang ko sa Davao. So the rituals sa Lenten season, no, kining bisita iglesia, and then kining pagsimba nato, syempre, and then makauban po nato ang atong pamilya, and of course Easter Sunday ana. So kining Lenten season break, murag mao ni ang panahon karon, opportunity gayon na makauban nato ang atong pamilya. Kana. Congressman Carlo, daghapon kita karon sa panahon sa school graduation. Og sayo kami nga doon nagay mga graduate nga Nograles Scholars ubos sa plan kaalam projects. Pabor og sulti kami sa dugang kalabigitan ni Congressman Carlo. Well, nalipay mig dako nga diri sa University of Southeastern Philippines, doon na kitay 448 more or less na mga scholars na napag-graduate diya sa University of Southeastern Philippines. And then 13 sa mga graduating nakakuha cum laude. May graduate og cum laude. Dito sa University of the Philippines Mindanao campus, doon na po tayo 15 ka mga may graduate sa college, and I think tulo ang cum laude,
And then isa magna cum laude. Wow, ha? Gikan sa UP Mindanao. And of course, doon na pagkita yung mga graduates gikan sa mga private schools. No? Pinagi sa scholarship nato in coordination with CHED. So, halos inganaan naman po ang ihap na mo sa mga graduating class, na mga scholars na mo every year, more or less mga 400 to 500 ang nag-graduate every year. Pero kay karon kay nagadaghan na naga-enroll, so every year nagadaghan po na nag-graduate. So sa una 400, karon 448, basing next year mga 500 plus na po na mo graduate. By good. Yes. Sayod ang tanan nga daghan na sa mga Dabawenyo ang naka-benepisyo niining Nograles Scholarship Program, no? Nga imong gisugdan niadtong ikaw pa ang Chief of Staff ni Speaker Boy Nograles sa Congressman Carlo. Sa kasamtangan, unsa ba kadaghan kining Nograles Scholars nga imong napahuman og eskwela dili lang sa USEP kinatibukan? Kung sa kinatibukan, appeal nato ang USEP, appeal nato mga high school, i-appeal nato ang UP, i-appeal nato ang naa sa CHED, mga private colleges and universities nato, ug i-appeal pod nato ang i-graduate sa TESDA scholarship pod nato, kapin mga 15,000. Kapin. 15,000. So 15,000 ang among Bay-bay. ihap, no? Sa tanan-tanan mga pangalan sa mga ni-graduate or naka-avail sa scholarship nato. So inana kadaghan, and of course every year ginadugangan man na, no? So every year naman tay budget para sa scholarship nato sa TESDA, sa CHED, sa UP, sa USEP. So continuing ka na siya. Kaya maulagi ka na, importante para ka namo na makatabang sa atong mga kabatanunan. Doon na sila matapos, dili lamang sa high school, kundi college or dili ka technical vocational. Importante ka na kay saan nila pagpalambo sa ilang or pag makahatag kita sa ila ug maayong kaugmaon kung dili nato suportahan ang ilang edukasyon. Importante gid kayo. Okay, daghan ang nalipay tungod sila may graduate na, no? Apan human ini tinggol na usab sa kadaghanan sa mga Dabawenyo tungod kay human sa graduation, enrollment naman usab, no? Ang pangutana sa katawhan taliwala sa kalisod sa panahon karon, Congressman Carlo, kung ipadayon pa ba ni Congressman Carlo kining Nograles Scholarship sa umabot ng mga adlaw? Ay padayon gid nato na, no? Dili man nato walaon ang scholarship nato, gikan pa sa atong panahon sa akong amahan, isip kongresista nato sa 1st District, nya isip Chief of Staff niya, mao manggid ka na ang atong gitutukan. Nya karon kay kita na ang nahimong congressman, more so na ato gid kining tutukan o ginatagaan og dakong prioridad. So sa tanang mga projects nato diri sa 1st Congressional District, ang pinakaduol gid sa akong kasing-kasing o pinakaduol sa akong dughan kining scholarship program para sa kabatanunan nato. Kay gikan sa paglingkod na ako isip Chief of Staff, diri nato nakita na midako o daghan ang atong mga ginadawat for scholarships. Tungod kay believe kaayo ko sa proyekto ug mao gid kini ang nako nakitang pinakamaayong pamaagi na makahatag kitag kalambuan para sa matag pamilya natong lumulupyo dinhi sa unang distrito, labi na. Isgutan ng pang-ekonomiya, Congressman Carlo, di malimod nga misamot ang kakunhod, ang kahimtang sa kadaghanan tungod gisab sa way katapusan nga pagsaka sa tuition fee, sa krudo o gasolina, sa pasahe o karon bugas na sab. Yes. Alang sa imong kaugalingong panlantaw, Congressman Carlo, wa da bagyoy paglaom ang atong pag-ekonomiya o kanus papud kahata makalingkawas nining kalisod kung doon na pabay paglaom, Congressman Carlo. Well, mao lagi ka na, no? Naay mga factor na dili nato makontrol. So sama ni ana nagaingon sila na kining oil price increase tungod kay mao kini ang presyo gyud sa gasolina or sa petrolyo sa kinatibuk-an na kalibutan nato. So dili makontrol sa atong gobyerno, dili daw makontrol sa atong nasod. Pero makontrol nato ang taxes. So naay mga proposals karon na amo kining tan-awon pag-abri na pud og balik sa Kongreso kung dapat ba gyud i-lower down ba or i-scrap totally ang VAT para sa petrolyo. Of course naay mga uban pa mga suggestions, no? Susama ni anang gikan sa deregulated, himoong regulated na pud ang lana, no? Para sa kining langis. Dito naman sa bugas, of course, importante na suportahan sa atong gobyerno ang mga mag-uuma nato, ang atong mga
facilities nato para sa rice, especially ang storage facilities nato, ang drying facilities, ang irrigation facilities para wala di ta magkaroon og rice crisis or food crisis. Ang uban pa mga remedyo na dapat buhaton sa gobyerno, pero importante para dili mingon ta na mag-shrink ang ekonomiya o dili mag-contract ang ekonomiya, kinihanglan ang gobyerno magpirmi og kining pump priming the economy. And how do you do pump priming the economy? Except by spending government resources na makahatag og dakong tabang para sa atong katawhan. In other words, ang dakong expenses para sa atong health. Di ba? Ang dakong expenses dapat gastuson ka na sa gobyerno para sa atong edukasyon, para sa mga kabatanunan. Ang expenses para sa infrastruktura, para doon na kita'y makita na economic activity, labi na dito sa mga rural areas. Kinilagi mga irrigation, farm-to-market roads na gikinihanan para sa atong mga mag-uuma. Kinihanan kining tanan, tanawon sa gobyerno kung unsa ang pinakamaayong pamaagi na bisan pa man adunay ginatawag na kining krisis sa atong kalibutan, naalang gihapon ng gobyerno naga-pump prime sa atong ekonomiya. Kay kung dili ka nabuhaton sa atong ekonomiya, walay kita ang mga tao. Magpabilin lang gihapon pud na pobre ang mga tao o nagutom ang mga tao. Gani karon makita nato dako na kaayong incidence of hunger. Isa ka daw ang incidence of poverty tungod kay wala lagi trabaho. So dapat ang kwarta sa gobyerno gamiton pod nato para makahatag kita og livelihood para sa atong mga katawhan. Makapangita sila og trabaho or dili ka tagaan og kapital ang atong mga gamay nga negosyante para makahimo sila kaugalingon nilang negosyo. Importante pud kana, dili lang pwede na maghatag lang tag kapital kundi tudluan pud nato ang atong mga gamay na negosyante kung saan nila pagpalambo silang negosyo. So kining tanan dapat tanawon sa gobyerno unsa ba ang atong game plan. Kay doon na naman kita'y krisis, economic crisis lagi ang ginasulti nila. Pero dili man pwede na tanaw lang nato kini unya wala tay laing buhaton. Dapat na ang gobyerno aktibo nagahatag og kini mga pamaagi para ang atong mga katawhan bisan na dunay krisis na lang gihapon sila makaon. So dapat ang presyo sa bugas, ang presyo sa atong mga kining atong pagkaon dili kaayo mo taas bisan pa man nagadako o nagataas ang presyo sa lana. So these are the economic measures that have to be addressed and have to be done by the government. Otherwise, mag-shrink ang atong economy, mawad-an og trabaho ang atong mga katawhan, and then downward effect na. It will be downfall from there on. Mao kini ang atong dapat nga likayan. Okay, ato ta sa skutanan nga kanunay gyud kinatangan gani sa atong mga kaigsunan Congressman Carlo. Ang resulta sa protesta nga gipasaka sa Team Nograles may kalabutan niya tumilabay nga gingon nga questionable kaayo nga resulta sa eleksyon sa pagkamayor nitong Mayo tuig 2010. Sayod ang tanang Dabuinyo nga gisugda na ang gingong recount aron nga masuta kung kinsa bagayod ang didaog sa maong piniliay. Pabor sulti kami unsay dagan sa recount nga ginahimo karon sa Comelec Manila, Congressman Carlo. Actually, ang recount nagsugod katong Monday, no? Then dito sa recount, siyempre, na dito ang atong mga abogado, naapod ang mga abogado dito sa ICAS. So, proseso sa recount, siyempre, abrihan ang mga ballot boxes. Yung pag-abri sa ballot boxes, i-account ang tanang mga balota. Tanang mga gigamit na balota, ug katong wala gigamit nga mga balota. Kay alang sa kasayuran sa tanan, murag ang turnout lang nato dinhi sa Davao City is about 30% to about 40-45%. So wala man lamang ta naka 50%. So ina lang kagamay ang miboto last election sa Mayo Gis, 2000 Gis. So kinianan i-account nato ang tanang mga balota, ang tanang gigamit nga balota ug ang mga balota na wala magamit. And of course, i-account pud nato ang election results. Mao na siyang giawas na murag resibo human sa atong pagboto, siyempre na pag-generate niya na ang suma total sa tanang boto sa tanang mga kandidato na ay election results na magawas. Niya tanawon po natong minutes of voting or katong mga minutes of the meeting o minutes of elections na inabutang sa teacher. So kining tanan ibutang sa usa ka mesa, ibutang ang tanan diha, ipon tanan, i-account tanan. Kay kung limpyo, walay question. Pero kung naay anomalya, takong problema. So, unsay mga anomalya nga nakita? Dito sa recount, wala pa ta